ka nakasabay sa bilis ng panahon? Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi? May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ Pasada Balita live sa DWIZ AM Metro and Mega Manila, DWIZ News FM Regional Stations, Aliw Channel 23 at nakalive din sa lahat ng DWIZ digital accounts kasama ang magbibigay ng kakaibang drive sa umaga, John Ibanez. DWIZ Pasada Balita, tuloy sa pagbabalita ng tama, paglilingkod ng tama. Sa oras na 5:30 minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, narito na ang headline sa inyong Pasada Balita ngayong araw ng Martes, 26 na sa buwan ng Marso 2024. Pasada Balita. Libo-libong pasahero dagsana sa mga terminal. Pasada Balita. Planong pagdulog ni dating Congressman Teves sa UN Human Rights Council pinalagan. Pasada Balita. 17 katao patay sa salpukan ng dump truck at van sa North Cotabato. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, ekonomiya ng Pilipinas lalo ang lalago pa ngayong unang bahagi ng taon ayon sa Philippine Economic Forecast. Pasada Balita. Balita sa ibayong dagat, 4 na suspect sa Russian Concert Hall Massacre kinasuhan na. Pasada Balita. At sa balitang sports, veteran coach Tim Cone humanga kay PBA player Robert Bolick. Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ako po ang inyong tagapaghatid balita, Johnny Ibanez. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Patuloy ang pagdating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ng mga pasahero na uuwi sa kani-kanilang mga lalawigan ngayong Semana Santa. Umabot na sa mahigit 400,000 mga pasahero ang dumagsa sa PITX. Personal na ininspeksyon ni DOTR Secretary Jaime Bautista ang itinuturing na pinakamalaking land port sa bansa. Sa isinagawang interagency inspection kasama ang opisyal ng LTO, LTFRB at MMDA, kontento naman si Secretary Bautista sa kanyang nasaksihan dahil sa maayos na operasyon ng PITX. Nagbabala naman ang DOTR sa mga pasahero na huwag nang magdala ng mga ipinagbabawal na gamit sa terminal at huwag nang tangkilikin ang mga kolorum na bihikulo patungo sa kanilang malalawigan ngayong Semana Santa. Pasada Balita. Ramdam na sa mga pantalan ang pagdagsa ng libo-libong pasaherong uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Semana Santa. Ayon sa Philippine Coast Guard Oplan Biyaheng Ayos, kumalo na sa mahigit 86,000 ang bilang ng mga pasahero sa mga pantalan sa bansa hanggang kahapon ng tanghali. Batay sa datos ng PCG, umabot na sa 48,000 ang outbound passengers habang higit 38,000 naman ang mga inbound passenger. Kaugnay nito, mahigpit na iniinspeksyon ng Coast Guard K9 teams ang mga bagahe kabilang na ang 659 na mga barko at 704 na mga bangka bago pa pumalaot. Mananatili namang naka-heightened alert ng PCG hanggang March 31 dahil sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong Holy Week. Pasada Balita. Idineklara ng Malacanang na regular holiday ang Huwebes Santo at Biyernes Santo. Alinsunod dito sa Proclamation Number 368 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay nito idineklara bilang additional special non-working day ang Sabado de Gloria. Ito'y para sa pag-obserba ng Semana Santa o Holy Week ngayong taon.
Pasada Balita. Samantala, pinapayagan ang mga road at reblocking repair sa buong Metro Manila ngayong Semana Santa. Ito naman ang inanunsyo ni MMDA Chairman Romando Artes matapos ang sinagawang inspeksyon sa PITX kasama ang ilang opisyal ng pamahalaan kahapon. Ayon kay Chairman Artes, simula bukas, Miyerkules, alas 11 ng gabi hanggang Lunes, Abril 1 ng alas 5 ng umaga, papayagan ng MMDA ang road digging sa National Capital Region. Anya, mas mabuti na gawin ito ngayong Semana Santa sa halip na maghukay sa mga regular na araw na makakaabala sa daloy ng trapiko sa mga lansangan. Pasada Balita. No Lenten break policy. Ito ang pinatupad ng Bureau of Immigration sa kanilang mga tauhan sa international ports. Ang pagban sa paglilihib sa mga trabaho na tatagal hanggang Abril 1. Nabatid na sakop nito ang lahat ng immigration personnel sa NAIA at sa lahat ng international ports of entry at exit nationwide. Dahil nito na matiyak ang sapat na manpower ngayong Holy Week. Pasada Balita. Malapit nang mapuno ang hinirang na Best Island in the World ng Travel Plus Leisure, isang international travel magazine. Ayon kay Kenneth Graf, Boracay Foundation Board Member, umaabot na sa 6,000 hanggang 8,000 araw-araw ang dumarating na turista sa isla. Gayunman, wala pang inilalabas na guideline ang DNR sa kapasidad ng nasabing lugar. Tiniyak naman ni Graf na inalis na ang mga tourist restrictions sa lugar at pinapayagan na ang mga beach party, fire dances sa tapat ng Red Coconut Beach Hotel. Ngunit ipinagbabawal pa rin ang paninigarilyo at pag-inom ng alak sa beach. Asahan naman ang beach volleyball at dragon boat tournament sa isla. Nagpaalala naman ang Boracay Foundation na makipagtransaksyon lamang sa mga lehitimong tour organizer bunsod ng mga naglipa ng online scammer. Pasada Balita. Nanalangin naman si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa ang mga Pilipino ngayong Holy Week. Hiling ni VP Inday na maging inspirasyon ang Semana Santa na ipagpatuloy ng publiko ang pagiging makadiyos at bumuo ng mapayapang bansa. Ayon sa pangalawang Pangulo, ipinakita ni Hesukristo ang kanyang pagmamahal sa mamamayan sa pag-aalay ng kanyang mismong buhay sa pamamagitan ng pagpapapako sa krus. Kaugnay nito, hangad ni VP Inday na magnilay-nilay ang publiko, alalahanin ang kabutihan ni Jesus at isapuso't isip ang kanyang sakripisyo. Pasada Balita. Samantala, DILG kampante na magiging mapayapa at ligtas ang Semana Santa. Detalye mula kay Patrol 30, Jelly Mendez. Naniniwala ang Department of the Interior and Local Government na magiging mapayapa at ligtas ang paggunita ng Semana Santa 2024. Ayon kay Interior Secretary Benhur Abalos Jr., mahigit 50,000 pulis at Bureau of Fire personnel ang kanilang idineploy sa buong bansa para mapanatili ang seguridad ng bawat isa ngayong long weekend. Tiniyak din ng kalihim ang maayos at ligtas na biyahe ng mga pasaherong uuwi sa kani-kanilang probinsya. Anya, aabot sa 12,000 pulis ang kanilang itinalaga para magbantay sa mga checkpoint at concerned areas sa Metro Manila. Halos 30,000 fire personnel naman ang nakadeploy kasama na mahigit 3,000 fire trucks upang kung saan ay 77 dito ay ilalagay sa National Capital Region. Bukod pa dito ay maglalagay din ng halos 40 first aid stations para sa mga pangunahing lansangan kasama ng 17 ambulansya na handang rumesponde ngayong Semana Santa. Layon ng departamento ang maayos at tahimik na paggunita ng Semana Santa batay na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito si Patrol 30 Jel Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag
may bagong balita. Naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Sa detalye pa ng ating headlines, dapat harapin ni dating Negros Oriental Congressman Arnie Teves ang mga kaso niya sa Pilipinas at hindi sa kahit anong international body tulad ng United Nations Commission on Human Rights. Ito naman ay ginit ni Justice Assistant Secretary Jose Dominic Clavano IV matapos sabihin ng mga abogado ni Teves na balak nilang idulog ang kanyang kaso sa UNCHR. Dagdag pa ni Ase Clavano, hindi nila kinikilala ang kahit sino na tumatangging dumulog sa justice system ng Pilipinas. Ipinunto pa ng DOJ na sa Pilipinas nangyari ang krimen at ang mga biktima ay nandito sa bansa kaya't nais nila na mabigyan sila ng hustisya sa loob mismo ng Pilipinas. Matatanda ang tinukoy ng terorista ang sinibak na congressman ng Anti-Terrorism Council noong Hulyo ng nakaraang taon at siyang itinuturong utak sa pagpatay kay dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at siyam na iba pa. Pasada Balita. Aminado naman ng NBI na hirap silang maibalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na naaresto sa Timor-Leste noong Huwebes. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, maraming proseso ang kanilang dinaanan bago nakita at nakumpirmang nahuli na nga si Teves. Ayon sa NBI, nasa maayos at malusog na kondisyon ang dating mambabatas na ngayon sumasailalim sa court proceedings at asahang matatapos sa loob ng 7 hanggang 14 na araw. Nilinaw ni Attorney De Lemos na hindi deportation proceedings ang sinasagawa laban kay Teves at wala silang partisipasyon sa nasabing proseso. Binigyan din ito na wala pang malinaw kung ano pang mga hakbang ang susunod na gagawin ng NBI dahil hinihintay pang resulta ng pagdinig sa nasabing bansa bago sila gumawa ng panibagong hakbang. Tiniyak din ng NBI na kanilang igigit sa Timor-Leste ang deportation order ni Teves lalo pat kansilado na ang kanyang pasaporte at idineklara na rin ito bilang isang terorista ng Anti-Terrorism Council. Sa ngayon, prioridad ng NBI na maibalik sa bansa si Teves upang harapin ang mga akusasyon at isinampang kaso laban sa kanya. Pasada Balita. Mananatili pa sa Timor-Leste ang pinatalsik na Negros Oriental Representative na si Arnolfo Teves Jr. habang dinidinig ang merito ng red notice na inisyu ng International Crime Police. Ayon kay NBI Director Medardo de Lemos, tatagal ng 7 hanggang 40 araw o 14 na araw ang court proceeding sa nabanggit na bansa. Dagdag pa ni Director de Lemos, hindi maaaring lumahok sa court proceedings ang pamahalang Pilipinas, subalit nagsumiti na sila ng mga dokumento upang depensahan ang red notice laban kay Teves. Tiniyak din ng NBI Director na imo-monitor ng Philippine Embassy ang nabanggit na court proceedings laban sa sinibak na mambabatas. Pasada Balita. Samantala, pinatitigil ng kampo ni KOJC founder Pastor Apollo Kibuloy sa Supreme Court ang arrest order ng Senado. Ayon sa isa sa mga abogado ni Pastor Kibuloy, naghain siya ng temporary restraining order at writ of preliminary injunction upang patigilin ng Senado sa pagpapatupad ng nabanggit na kautusan. Nais din ng kampo ng religious leader na tigilan ng Senado ang pamimilit kay Pastor Kibuloy na dumalo sa mga pagdinig sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Paliwanag ng naturang petitioner, labag sa karapatan ng leader ng KOJC sa due process at self-incrimination ang investigasyon ng Senado laban sa naturang religious leader. Pasada Balita. Samantala, 17 katao ang patay sa salpukan ng isang dump truck at pampaserong van sa Antipas, North Cotabato. Kabilang sa mga biktima ang driver ng van at 5 taong gulang na batang babae. Ayon sa Antipas Disaster and Risk Reduction Management Office,
Nagliyab ang van matapos nitong mabangga o bumangga sa dump truck na may kargang buhangin at nakaladkad pa ng truck ang van ng ilang metro sa aksidente kahapon. Kaugnay nito natrap sa loob ng nasusunog na van ang mga biktima at kalaunan namatay. Sinasabing nawala ng kontrol ang driver ng truck sa bahagi ng Barangay Luhong. Samantala, 3 naman ang nakaligtas sa insidente na pawang nagtamo ng major burns at mga injury. Tiniyak naman ng Antipas Police na patuloy nilang iniimbestigahan ang nasabing malagim na aksidente. Pasada Balita. Samantala, sa oras na 20 minuto na makalipas ang 7:00 ng umaga, tayo na may tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Pagtanggap ng Philippine Coast Guard ng mga Chinese national bilang auxiliary, pinag-aaralan ng imbestigahan. Detalye mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinag-aaralan ni Senator Ronald Bato de la Rosa kung isusulong ang Senate investigation sa ginawang pagtanggap ng Philippine Coast Guard sa 36 na Chinese national bilang auxiliary o dagdag na puwersa sa ating Coast Guard. Kasunod dito ng pahayag ng senador na hindi niya nagustuhan ang ginawang pagre-recruit sa mga Chinese national bilang dagdag sa puwersa sa Philippine Coast Guard kung saan ilan sa mga ito ay nabigyan pa ng mataas na posisyon. Ayon kay De La Rosa, kung sinasabi man na hindi banta sa national security ang mga Chinese na ito, hindi pa rin anya ito magandang tingnan dahil nag-iwan pa rin ito ng pinsala sa ating national pride matapos napayagang magsuot ng ating uniform at binigyang pagkilala bilang auxiliary members ng Philippine Coast Guard ang mga hindi naman Pilipino. Sinabi ni De La Rosa na tatanungin niya ang Philippine Coast Guard kung bakit ginawa ito at dito ititimbangin niya kung kinakailangang imbestigahan ng Senado ang naturang issue. Matatandaan sa naging investigasyon ng Kamara, inamin ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill na 36 na Chinese nationals ang nagboluntaryo at tinanggap nila na maging bahagi ng PCG auxiliary pero inalis na rin ang mga ito matapos na bigong makapagbigay ng national security clearance. Gayunman, inabot pa ng 2 hanggang 3 taon bago tinanggal sa listahan ang mga naturang Chinese national sa PCGA. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, pagpasa sa panukala para sa malinis, ligtas at maasahang tubig, pinamamadali na. Detalye mula kay Patrol 11, Tina Nolasco. Kinalampag ni Quezon City Representative B.M. Vargas ang mababang kapulungan ng Kongreso upang madaliin na ang pagpasa sa House Bill 2523 o panukala para sa pagbibigay ng ligtas, abot kaya at maaasahang tubig sa bawat Pilipino bilang pangunahing karapatang pantao. Layo ng naturang panukala na mapalakas at makalikha ng sistema sa pakikipag-ugnayan sa mga kaugnay na ahensya ng gobyerno. Kabilang din sa tinitingnan ay ang ginagamit para sa patubig, power generation, pag-asaka, pangisdaan, commercial at pang-industriya na paggamit ng tubig. Git ni Vargas, maraming Pilipino ang walang tubig sa kanilang mga bahay, nag-iigib lamang at bumibili gamit ang kanilang pinaghirapang pera para sa malinis na inuming tubig. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa Impila May Todong Lakas ni WIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, agarang aksyon sa outbreak ng tigda sa BARMM, ikinasa ng pamahalaan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Kasalukuyang nasa BARM, Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao sa Department of Health Secretary Ted Herbosa upang siyasatin ang pagkakaroon ng outbreak ng tigdas sa 3 lugar sa rehiyon. Sa bagong Pilipinas ngayon, public briefing sinabi ni DOH Undersecretary Eric Tayag na kasama sa Secretary Herbosa sa mga nagkakasanang investigasyon ukol sa pagtaas ng kaso ng tigdas sa BARM. Anya sa gantong paraan ay agad ding mabibigyan
mabigyan ng atensyon ang mga insidente at mapigilang kumalat pa ito sa iba pang mga lugar. Sinabi ni Tayag na naitala ang pagtaas ng kaso ng tigdas sa ilang lalawigan sa Rion, partikular sa Lanao del Sur, Maguindanao del Norte at Sulu area. Patrol 13, Gilbert Pardes, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, konkretong plano sa pagtugon sa matinding problema sa trapiko dapat mahalaga para sa gobyerno. Detalye nagbabalik Patrol 19, Celo Ortega Bueno. Napakahalaga na magkaroon ng konkretong planong gobyerno paano lulutasin ang lumalalang problema sa traffic sa bansa. Ito niyag ni Senate Majority Leader Joel Villanueva sa harap ng panawagan ng Business Group Management Association of the Philippines na ideklara ang state of traffic calamity sa Metro Manila dahil sa economic losses na naidudulot ng malalang problema sa trapiko. Batayan niya sa TomTom Traffic Index, nasa listahan ang Metro Manila sa World's Worst Metro Area Traffic noong 2023. Ayon kay Villanueva, mayroon na siyang inihaing resolution sa Senado noong pangakalipas na taon na nananawagan sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Transportation, MMDA at Department of Interior and Local Government na ripasuhin ang kanilang plano paano lulutasin ang matinding problema sa traffic sa bansa. Sa pag-aaral ng Japan International Cooperation Agency o JICA, nagsaad na noong 2023 ang nawawala sa ekonomiya ng Pilipinas dahil sa malalang problema sa traffic ay umaabot sa 6 na bilyong piso kada araw. Mayroon ding personal, social, environmental impact ang problem sa traffic. Ito ang kay Villanueva ang rason bakit ipinasa nila ang Republic Act No. 1165 o ang telecommuting o work from home law. Sinabi pa ni Villanueva na mahalaga na pag-aralan ng pamahalaan ang panukala na gradual conversion ng mga public buses patungong electric vehicles. Makatutulong niya ito para maging convenient na pagsakay ng mga commuter at mabawasan ang epekto sa kapaligiran ng matinding traffic. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Oras, 27 minuto na po makalipas ang ikapito ng umaga. Bawal ang babagal-bagal, bawal ang kukupad-kupad. Pasada Balita. Sa oras pong 34 na minuto na makalipas ang ikapito ng umaga, muli nating hinga naman ng update at baka may mga biglaang pagpaalala ang mismong Deputy Spokesperson, External Communications Manager ng AirAsia Philippines, si Ginoong Carlo Carongoy. Mr. Carongoy, good morning po. Johnny Banyes, live na po tayo sa DWIZ Aliw Channel 23, sir. Magandang umaga po, Ginoong John Ibanez at sa lahat po ng nanonood at nakikinig ng Pasada Balita sa DWIZ at Aliw 23. Good morning po. Bawing-bawi. Anyway, Oo, alam na natin na bago pa man sumapit ang mismong Holy Week, ay may mga kababayan na tayong dumaragsa sa mga paliparan para ikangay bumiyahe o umuwi sa kanilang mga lalawigan o yung iba naman ay maging out of the country. So ano na po ang sitwasyon ngayon? Meron po bang mga dapat na ikangay mas alalahanin or ipaalala sa ating mga pasahero? Ginoong Carongoy, go ahead. Opo, kahapon po nilunsad natin yung ating Always Ready ngayong Semana Santa campaign. Ito ay para ipakita po yung paghahanda at pagiging handa po ng ating lahat ng mga all-stars simula po sa ground staff hanggang sa mga flight crew po natin para ilipad po at ihatid yung ating mga mananakay, mga pasahero patungo po sa kanilang mga uuwing probinsya, gayon na rin po sa mga mamamasyal sa labas po ng ating bansa. Dahil we expect po na 100 or more than 100,000 passengers Wow. po yung lilipad simula po kahapon Wow. hanggang sa Biyernes po, 29 ng Marso, para lang po ito sa AirAsia. Kaya naman po, yung amin pong 20 check-in counters dyan sa NAIA Terminal 2 at 5 check-in counters po for international naman sa NAIA Terminal 3
ay nakabukas po yan para tanggapin yung mga ating mga pasahero na maaga pong mag-check-in para sa kanilang mga flights. Ginoong Karongoy, meron ka bang, kumbaga, data kung ilan dito ang abroad or ilan ang local passengers o local na biyahe? Mas marami po, based on our data po, mas marami ngayon sa AirAsia ang lilipad po ng domestic kaysa international. Although significantly nakikita rin po natin na tumataas po kasi yung ating mga ang napansin po namin ngayon, karamihan po sa mga bumabiyahe international, ito po yung mga kagaya nyo po na mga young professionals na they take advantage yung kanilang short Holy Week break para po mapunan or matik yung kanilang bucket list na international destination. Ginoong At, Karongoy, nakita linawin po ko namin- lamang ako po'y professional, hindi young. May nagre-reklamo sa harapan ko eh. Ayun Alright. po, nakita rin po namin, nakita namin kasi po kanina narinig natin kay General Manager ng MIA, si General Manager Ines po na tumaas po talaga at nakita natin na kasi po yung mga pasahero, they take advantage yung mga sale po natin Alright. na nilabas natin ng mga nagdaang buwan pa. So, bumili po sila ng maaga ng tickets nila at talagang pinorma na nila yung kanilang Holy Week vacation. Talagang bumili na ng tickets, nagbook na ng kanilang mga hotels and ang kanilang mga trips, kumbaga yung kanilang mga mga pupuntahan, activities sa ibang bansa. Nakabook na rin ito ng maaga kaya po talagang super ready na rin po yung ating mga pasahero para sa Holy Week Kailan vacation na ito. kailan ang peak at gaano karami ang inaasahan ninyong daragsapa? Ginoong Ang Karongoy. nakikita namin by Wednesday, tomorrow, magpipik na to hanggang morning ng Friday. So, yung figure na sinabi ko, yung 100,000, baka kalahati nito, makita natin or more than 50% nito, makita na natin ng dagsa simula bukas. Dahil nagdeklara na yung Malacanang, half day lang po ang pasok sa Government. opisina ng gobyerno bukas. So, nakikita natin na talagang dadagsa na rin po. Simula hapon hanggang Kahapon gabi bukas. Opo, kahapon mga after lunch, dagsa na yung ating mga pasahero sa domestic po sa NAIA Terminal 2 kahapon. Pero makatitiyak ba ang ating mga pasahero na hindi kakapusin ng eroplano ng AirAsia, Ginoong Karongoy? Opo, kaya nga po naging on standby na yung ating mga all-stars. Kasama po dyan yung ating mga ground staff, yung mga nakikita nyo sa check-in counter, sa boarding gates. Ganyan din po yung ating mga maintenance engineer na on standby na rin po yan. Ang ating mga cabin crew at mga pilots po. Meron po silang on standby crew rin sakaling meron pong magkasakit halimbawa or magkaroon ng emergency ay may pampuno na kaagad dun sa crew at sigurado pong lilipad on time yung mga eroplano po. Alright. May mga karagdagan ka pa bang paalala sa ating mga pasahero? Baka medyo may mga pagbabago or may mga nakalimutan sila na mga hindi dapat gawin pagsakay ng eroplano or bago pa man sumakay ng Eto po. eroplano. Napaka-importante po nito. Kahapon, ito'y bahagi ng ating ginawang fire drill. Para po sa mga babiyahin nating mga kababayan. Yung lithium battery po, ito yung mga power bank po na dinadala natin. Tandaan po natin, dapat po hindi po ito mag-exceed ng 160 watts or 32,000 milliampere. So, pag nag-exceed na po yan sa limit na yan, maaari po yan kumpiskahin din ng Office for Security pagdating niyo po doon sa final x-ray po. And we also advise po yung ating mga pasahero na i-implement po natin sa pagsakay nyo sa cabin natin yung 2 bags policy po. Bagamat libre po yung 7 kilogram na bag na binibigay po namin para sa hand carry. I-observe po natin na 2 lamang po yung pwedeng bitbitin. So kung meron po tayong laptop bag, meron tayong pouch or shoulder bag, pwede po yan basta pag tinotal po yung timbang nila ay naka 7 kilogram po Kilos. sila. Alright. So we allow that po. And para po sa mga babiyahe international, yung travel tax po, ito madalas nakakalimutan. Nasa check-in counter na po, nakalimutan palang magbayad ng travel tax or nakapila na sa immigration, papasok na. Hindi pa nakapagbayad. So sakaling nagmamadali tayo, pwede naman pong bayaran na online yung inyong mga travel Alright. tax para seamless na po yung inyong magiging pagbiyahe. At para po sa mga babiyahe na domestic, maglaan po tayo ng 3 oras papunta sa airport para po hindi tayo
maabala no sa check-in dahil nga po expected na dagsana ngayong simula ngayong araw na ito yung mga lilipad at 4 hours naman po for international flight. So wag niyo na pong isipin kung di pa kayo nakapag-almusal at kailangan pumunta sa airport. Ang NAIA Terminal 3 po, Kompleto napakarami na. pong restaurant sa loob niya. No? So importante po makapag-check-in ng maaga at matapos po yung inyong check-in procedures kung meron mang mga i-check-in ng mga bagahe. Tapos po niyan, pag nakalampas na po kayo ng immigration, napakarami rin pong restaurants dyan po. Pwedeng dyan na rin po kayo mag-almusal habang inaantay po yung inyong mga flight. Alright. Akala ko, sasagutin mo na, Ginoong Karongo, yung almusal or meals ng mga pasaherong maagang makakarating sa airport. Anyway, opo. Hindi, kung ano po, Kuyang John, kung Yes, sir. hindi po nakapag-almusal, meron po kaming santan meals. Iyon. Kayo po ang makapagpapatunay kung gaano kasarap ang aming santan meals. Tama. Available po yan sa lahat ng AirAsia flight. Alright. Okay. With that, maraming salamat, Ginoong Karongoy, at pakikamusta mo ako kay Steve Dailisan. Maraming salamat po, Ginoong John, at flying with you soon. Alright. Good luck and good morning. Ingat po, ingat po. Alright. Yan po mga kabalitaktakan si Ginoong Carlo Karongoy, Deputy Spokesperson at External Communications Manager, AirAsia Philippines. Pasada Balita. Samantala sa iba pang tampok na balita sa inyo nag-iisang pasada na mamayagpag pa rin si House Deputy Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo sa pinakabagong pulso ng Pilipino 2025 Election Senatorial Preferences. Batay sa resulta ng survey na isinagawa noong March 16 hanggang 18 sa 1,134 adult respondents, hindi natinag sa top spot si Congressman Tulfo na nakakuha ng 65%. Sina Senator De La Rosa naman Ronald De La Rosa nakakuha ng 53%, Christopher Bongo 45%, dating Senador Manny Pacquiao 43%, dating Manila Mayor Isko Moreno 42%, dating Senator Kiko Pangilinan 41%, Senator Bong Revilla 39%, dating Vice President Leni Robredo, dating Senador Ping Lacson at Senator Amy Marcos, pawang nakakuha po ng 37%, dating Pangulong Rodrigo Duterte 36% at Dr. Willie Ong 35%. Pasada Balita. Samantala, dapat nang payagan ang static o LED billboard bilang legal na election propaganda. Alinsunod sa inihaing Senate Bill 2624 ni Senator Amy Marcos, pinasasama nito sa Fair Election Act ang mga static o light emitting billboard at iba pang outdoor advertising media sa listahan ng mga legal na campaign materials. Ipinonto ng senador na ang paggamit ng traditional election campaign media tulad ng radyo at telebisyon na bagamat epektibo, nag-aalok lamang ng maikling panahon. Nakatutulong naman anya ang static at LED billboard sa mga kandidato at partidong may limitadong budget na iparating sa ang kanilang mensahe sa publiko sa mas mahabang panahon. Pasada Balita. Samantala, tumaas ng 20% ang retail price ng galunggong habang tumataas ang demand ng isda tuwing Semana Santa. Ayon kay Agriculture Secretary o Assistant Secretary Arnel de Mesa, normal lang tumataas ang presyo ng isda ng 10 hanggang 20% tuwing Holy Week. Kasalukuyang nasa 200 pesos ang kada kilo ng nasabing isda mula sa 200 piso kada kilo noong nakaraang linggo. Inihayag din ni Asik de Mesa na wala pang paggalaw sa presyo ng bangus, talapia at gulay. Pasada Balita. Mahigpit namang pinababantayan ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa Department of Agriculture at maging sa DTI ang presyo ng mga isda, gulay at iba pang pangunahing bilihin ngayong Semana Santa. Giit ni Congressman Lee na bagamat natural ang pagtaas ng presyo ng gulay at isda tuwing Holy Week, dapat pa rin magpatupad ng mas mahigpit na pagbabantay ang dalawang ahensya lalo na ngayong linggo.
Iminungkahi rin ng kongresista ang paglalagay ng suggested retail price sa mga pangunahing bilihin. Umapila rin si Congressman Lee na palawakin pa ang price monitoring ng DA sa mga provincial at regional level para hindi lamang sa Metro Manila nababantayan ang presyo ng mga bilihin. Pasada Balita. Oras! 47 minuto na po makalipas ang ikapito ng AM. Pasada Balita. Dangerous level ang heat index sa 5 lugar sa bansa kahapon. Ayon sa Pag-asa, naitala ang 42 degrees Celsius na heat index sa Science Garden o dyan lang yan sa Quezon City. Gayon din sa Dagupan, Pangasinan, Cotabato City at Maguindanao. Umabot naman sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Davao City at Davao del Sur. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Pag-asa ang publiko na uminom ng maraming tubig at limitahan ang paglabas ng tahanan. Pasada Balita. Good news dahil wala na pong trangkaso sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at unang ginang Liza Araneta Marcos. Ito ayon sa Presidential Communications Office at kasabay ng pagsasabing wala nang nararamdamang sintomas ng trangkaso ang first couple. Matatanda hindi natuloy ang mga aktibidad ni na PBBM at First Lady Lisa Marcos noong nakarang linggo matapos tamaan ng flu. Pasada Balita. Oy, oras na para sa Sports Update. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay. Magandang umaga. Hanggang ngayon, pinag-usapan ng mga basketball fans ang 5-point play ni Robert Bolick sa All-Star Game. Ang sabi ni Coach Tim Cone, that's Robert. That's a legendary shot and it's going to be an all-star legend shot. Walang overtime sa all-star games, kaya naging tabla ang laro. At dinagdag pa ni Coach Tim, and in the next 10 all-stars, they're always going to talk about that particular shot. Sinama ng PBA ang 4-point line para sa larong ito. Ang sabi ni Coach Tim, Robert is going to owe Calvin Oftana some money for endorsements he's going to be getting for being an all-star legend. Robert made an incredible shot, and that's what he does. That's why he's an all-star. Kahit natalo ang koponan ni Tim, hindi niya masama yung kanyang loob dahil alam niya yung pinaka-importante sa all-star game. Ang sabi ni Coach Tim, the bottom line is that this is for the fans and it's a beautiful game for all of them. Magpapahinga ang PBA para sa Holy Week at magbabalik sila sa Easter Sunday sa Smart Araneta Coliseum para sa Manila Classico. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Mula sa Photon, ang malakas at dumadagundong na Photon Thunder Pickup. Mapapalingon ka sa tikas at porma. Photon Thunder Pickup, malakas na, matipid pa. May reverse camera, touchscreen infotainment at electronic parking brake, leather seats at alloy wheels. Ang starting SRP ay 980,000 pesos only. Punta na sa pinakamalapit na Photon dealership o mag-message sa Photon Philippines Facebook page para sa iba pang detalye. Photon Motor Philippines, 16 years of empowering the Filipino business. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 diesel, 91 at 95 octane gasoline at auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Mukhang kailangan ko na naman palitan ng bubong ko, pare. Mag-iisang taong pa lang yan. May tulo na kagad. Ay, bossing! Baka naman kasi hindi matibay yung ginamit nyo. Dapat ang gamitin mo ay Cherry Loom, ang yerong aluminum. Basta yero, Cherry Loom. Tibay protektado sa pangmatagalang yero. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Lalago pa ang ekonomiya ng Pilipinas ngayong unang bahagi ng taon. Batay ito sa ulat ng First Metro Investment Corporation at University of Asia and the Pacific, kung saan maaaring umabot sa 6.1% ang gross domestic product ng bansa ngayong unang bahagi ng 2024.
Paliwanag ng mga nabanggit na pamantasan, ito'y dahil sa ginagastos ang pamahalaan sa infrastruktura. Inaasahan din na tataas pa ang ginagastos ang pamahalaan sa infrastruktura ngayong kasalukuyang taon. Kabilang dito ang 1 trillion pesos na pondo ng DPWH at private-public partnership tulad ng $3 billion na Ninoy Aquino International Airport expansion. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Inasuhan na ng habang buhay na pagkakakulong ang 4 na sospek sa malagim na pag-atake sa concert hall sa Russia. Nauna nang nangako si Russian President Vladimir Putin na pananagutin ang mga responsable sa tinawag niyang barbaric terrorist attack. Nauna nang naaresto ang 4 na gunmen habang sinusubukang makatakas ng mga ito patungong Ukraine. Pasada Balita. Sa ating good news, isa ka ba sa nakiisa sa Earth Hour o pagpatay ng ilaw sa buong mundo? Iba't ibang establishmento sa buong bansa ang lumahok sa nasabing aktibidad, partikular na ang mga sikat na pasyalan sa Pilipinas. Inanunsyo naman ng Department of Energy na nakatipid ang bansa ng higit 130 megawatts sa sabayang pagpatay ng mga ilaw sa buong mundo. Samantala, habol ko lamang ito. Itong kung natapos tayo sa good news, ihahabol ko itong not so good news. Sa mga motoristang hindi pa po nakapagpapakarga ng inyong mga sasakyan, baka po kayo'y nakakalimot o kailangan nyo nang magkarga ng krudo o gasolina man yan. Eto po, sa maniwala po kayo sa hindi, nakakasamid. 2 pesos 20 centavos po ang idinagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. 1 peso 40 centavos naman ang itinaas ang kada litro ng diesel at 1 peso 30 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng kerosene o gaasa. Ipinatupad ng mga kumpanyang Petrogas, PTT Philippines Corporation at Unioil Petroleum Philippines Incorporated ang nasabing price adjustment. Ito po'y kaninang alas 6 ng umaga habang magkakaroon din ng kaparehong price hike ang clean fuel mamaya pang alas 4:01 ng hapon. Uy, hanapin nyo to ha. Mamayang hapon pa magpapatupad ng price increase ha. Eto. Makinig po kayo maigi ha. Paliwanag ng Department of Energy, may kaugnayan ng price hike sa tensyon sa Middle East. Pag-atake ng Ukrainian forces sa 3 oil refineries sa Russia, mas mahabang pagbiyahe ng mga oil tankers sa gitna ng kaguluhan sa Red Sea at pagbaba ng inventaryo ng crudo at gasolina sa Amerika dahil sa mataas na demand. DOE, congratulations dahil mukhang katanggap-tanggap yung inyong mga paliwanag sa pagkakaroon ng mataas na pag-angat sa mga presyo ng produktong petrolyo. Unlike po doon sa nabasa ko kahapon, na sinasabing matapos ang 4 na araw na, anong ang tawag nila ron? Market global whatever, na natsyempo naman kung kailan babiyahe po ang marami nating kababayan sa kanilang mga lalawigan at pabalik, tsaka naman po natsyempo. Nagkataon lang naman daw. Paniwalaan na natin sila, please. Holy Week naman Paniwalaan na po natin sila. Kung nagsisinungaling man sila, sila na pong bahala sa buhay nila. At sumayin nyo sa pong edisyon ng Pasada Balita. Dito po lamang yan sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ako po ang inyong naging kabalitaan at kabalitaktakan, Johnny Bañez, ang tabayanan. Ang masaya't malamang palatuntunang karambola. Oras sa hudyat, eksakto yung punto, alas 8 na ng umaga. Bye! Woohoo!
Bawal ang babagal-bagal. Bawal ang kukupad-kupad. Mabilis na ang panahon, kaya maiiwan ka kapag hindi ka nakasabay sa bilis ng panahon. Presyo ng gasolina, saan traffic, saan hindi. May strike ba o wala? At mga balitang importante sa buhay ng commuter na Pinoy sa DWIZ.